Sa ating nakaraang motorcycle adventure ay nabisita natin ang makapigilinhingang mga tanawin ng Suyo Cervantes Road patungo sa Baangan Escapade ng Mankayan Benguet. Kaya sa videong ito, muli tayong maglalakbay gamit ang ating motorsiklo at iikutin ang mga bahay ng Mankayan Benguet at Bauco Mountain Province na kilala sa pagkakaroon ng malawak na taniman ng iba't ibang klaseng gulay. Pagka nawalan ka ng preno dito, dire-diretso ka dun, no? Sa bangin. Ito, mas matarik to. Sabi ni Ate Lina, yung may-ari ng bahay, na meron daw waterfalls dito. Kaso, sa ngayon mahina daw yung tulo ng tubig. Tingnan natin. Yan, kailangan nyo lang bumaba dito. Papunta ron. Makikita natin yung lupa dito. Nakabungkal na. Ready na to para lagyan ng pananim na gulay. Nandito na tayo sa lugar kung saan kapag malakas ang tubig ng waterfalls, punong-puno ng tubig to. Tapos dito bumabagsak. Yan, sa pwesto na to. Kaso natapatan nga natin na walang tubig, sayang. Pero makikita natin dito yung pinagbakasan ng tubig, no? Grabe, nakakalula. Tingnan nyo yung bangin. Breathtaking talaga yung tanawin dito. Pagkatapos natin pasyalan yung waterfalls, ngayon ay sasama naman tayo ni Ate Lina dito sa farm niya. Ipapakita sa atin yung mga pananim niya dito. Ang sabi niya, meron siyang tanim na strawberry at ito ay organic. Pwede nating pitasin at rekta na kainin. Alright, so ito pala yung mga sweet peas kanina na pinakain sa atin ni Ate Lina. Ito guys, oh. Fresh na fresh. Ang sarap ng sweet peas. Ginisa niya tapos may kasamang sayote at sinawagan ng corn beef. Yung pwesto ng mga sweet peas dito, ito naman yung makikita natin, patatas. Yan, ito yung dahon ng patatas. Tapos doon sa mismong pinakalupa, doon natin makikita yung mismong pinakabunga. Kailangan pa nating bumaba para makita yung taniman niya ng mga strawberry. Yun, narating na din natin yung mismong pinakapwesto ng taniman ng strawberry ni Ate Lina. Baba tayo. Yan, ito na yung mga napitas nila. Yan, yun. Ito. Pitasin mo, ikaw ang Ate, pwede na po ito? Oo, yan. Pitasin natin. Dami. Meron pa akong nakikita doon. Kuha pa tayo rito. Yan. Kapag daw nagtanim tayo ng strawberry, pagkatapos ng 2 buwan, mamumunga na daw yun. O tapos pwede na tayo makatikim ng bunga niya. Ganun lang pala kabilis mamunga ang strawberry. So ang kagandahan dito, merong malinis na tubig. So yung fresh strawberry na nakuha natin, sausaw lang na ganito. Yan. Tapos rekta na natin makakain. Tamis. Mas tamis talaga, masarap. Sukin tamis, ha? Iba ang tamis dito, ah. Oo. Mas malamig na lugar yung pwesto ng strawberry. Ang resulta nun, mas masarap at mas matamis. Ito, ha, medyo may pagkagarin pa to.
hindi pa siya talaga hinog na hinog. Tikman natin. Tamis. Hmm, Hindi ko malasahan. tamis din. Para siyang ano? Para siyang matamis na santol. Ito yung bulaklak niya ng strawberry. Pagkatapos mamulaklak, yan oh, yan siya. Magiging ganyan. After 1 week, pwede na itong ano, i-harvest. Ganun siya Oo, mabilis itong strawberry natin. Kaya pwedeng every other day, pwede kang mamitas. So ng ngayon, strawberry. Adelina, pwede rin po bang bumili ng strawberry sa inyo? Oo, pwede po pag dadami ito. Yun. Pwede kong i-ano sa mga turistang pupunta dito. Pick and pay na lang ang gagawin natin para ma-experience nila kung paano ang mamitas ng strawberry. Yun. At sigurado, Adelina, kapag lumawak na yung taniman mo ng strawberry dito at nagsimula ka na ng pick and pay, O, sana nga. sulit na sulit dahil sobrang sarap nung strawberry dito. Fresh na fresh. Samis. Oh, yan. Ubusin nyo na pala. Para naman sulit ang pagpunta nyo dito. Sarap. Iba yung tamis no? Yung naghahalo yung tamis at asim. Yun yung the best na lasa eh. Okay, so naipakita ko na sa inyo itong Baangan Escapade. At ngayon ay magsisimula na kami ni Suki na i-explore naman ang Baoco Mountain Province. So malapit lang yun dito. Siguro magmumotor tayo ng mga 20 minutes and mararating na natin ang Baoco Mountain Province. Okay, Suki, ready ka na? Okay, let's go. So mas okay itong daan na to kumpara doon sa dinaan na natin kagabi. Oo. Meron lang mga bato rin na malalaki, iiwasan na lang natin. Asahid ba ilalim? Parang dito mas mababaw oh. Yun. Meron siyang bakal eh. Yan. Yun lang yung nakikita ko na medyo mahirap na daan. So dadaan ulit tayo sa Mala Esquinita na daan dito paakyat. So ito yung mga dinaan na natin kagabi. Ganito yung kondisyon ng daan dito. Sabi nga nila, difficult road leads to beautiful destination. So napatunayan naman natin yan na kahit ganito yung daan, eh magandang mga tanawin naman yun nasaksihan natin. Pinaplano na daw na i-develop itong daan na to dahil nga po nasisimulan na rin na nakikilala ng mga turista. Sana magawa nila sa lalong madaling panahon para mas lalong makilala to at puntahan ng mga turista dahil napakaganda ng lugar. Nakakapanghinayang, iilan lang din yung mga nakakarating dito dahil nga po sa kondisyon ng daan. Nasimulan na po nilang gawa nito ng simentadong kalsada. Sana sa mga susunod na taon makatagos na to hanggang dun sa Baangan Escapade. Ito, simentado na ulit yung dadaanan natin. Sarap sana kung puro ganito yung kalsada oh. Kaso ito na naman, kapraso lang pala yung simentado na yan. Merong truck ng gulay dito. Repolyo. Yan o, pabiyahe na. Nakaani na sila ng napakaraming repolyo. Andito na tayo sa Baoco Mountain Province. Yan.
Dumadaan pa din tayo sa mga ganitong kondisyon ng daan. At ang plano naming puntahan ni Suki dito is yung Ampasit Falls. So mula dito, merong cliff doon kaming nakita. So doon kami pupunta ni Suki. Tatanong-tanong na lang kami kung papaano mararating yon, kung kaya ba ng motor o kung magte-trek kami. Ayos, ito meron tayong locals na nakausap. Ang babait nila. Kasamahan daw tayo doon sa Ampasit Falls. Pero kailangan nating iwanan yung motor natin dito at maglalakad daw tayo papunta ron sa falls. Kuya, dito na lang iiwanan? Ah, doon daw sa banda ron. Grabe, yung babait ng mga locals dito. Sinamahan talaga tayo. Wow. Tanawin. Okay, so dito natin iiwanan yung motor natin para papuntahan natin yung Ampasit Falls. Dito sa spot na to, grabe, 360 degrees view ang makikita natin ng mga taniman ng mga gulay dito. Napakalamig sa mata. Imagine, tanghalin tapat, pero hindi mo mararamdaman yung init o yung sikat ng araw dahil nga ang lamig ng simoy ng hangin dito. So tara, puntahan na natin yung Ampasit Falls. So sabi nung mga locals dito, mga nasa 5 minutes lang yung gagawin nating lakad. At mararating na natin yung Ampasit Falls. Tignan nyo yung view sa gilid natin. Ito, repolyo. Ang lawak ng taniman ng patatas dito sa Baoco Mountain Province. So ito kuya, parang napapansin ko halos lahat yata ng nakatanim dito, karamihan, puro patatas, no? Opo sir, opo. Kailan po pwedeng anihin yung mga patatas na yan? Sa March po, pwede na rin ito. Yung pag namamatay na yung mga dahon. Ah, yun. So pagpatay na pala yung mga dahon ng patatas, so yun na pala yung ibig sabihin na pwede na silang anihin. Yun. Punong-puno ng patatas to, mula rito hanggang doon sa dulo. Ito yung repolyo na makikita natin dito. Yan, tingnan nyo. Maliit pa lang. Meron din palang taniman ng strawberry dito. Ayun si Kuya, nag-harvest. Hello po Kuya, magandang tanghali po. Wow. Pinipilit ko yung yung malalaki. Tapos po, bebenta na po yan. Oo. Ibang klase naman yung presyo. Ah, bali, magkano po ang isang kilo niyan kung bibili po ngayon dito sa inyo? 250. 250 isang kilo. Oo. 2 linggo kayo hindi nag-spray. Oo. Tapos, after nun, saka kayo mag-harvest. Pwede po makatikim na isa. Oo. Natikman na natin yung strawberry kanina kila Ate Lina doon sa Baangan Escapade. So dito naman sa Baoco Mountain Province. So nag-request tayo kay Kuya. Yan. Hello po Kuya. Yan. Ayun po. Natikman natin itong strawberry dito sa Baoco Mountain Province. Sarap. Tamis din. Kalasa din niya yung sa Sa Baangan. Dito po meron sa Baangan. Opo, meron silang farm lang. Pinatikim po kami ng strawberry. Sarap din po pala. Kasi parehas yung klima. Sabi nga po, basta malamig yung lugar, mas masarap yung strawberry. Oo. Wow. Salamat po. Sige. Bibili po ako mamaya, okay lang? Oh, sige. 1 kilo po. 1 kilo. Babalik po ako dyan. Oo. Mas marami yung taniman ng strawberry dito sa Baoco Mountain Province. Dahil binibenta talaga nila to. So yung mga nakakain nating strawberry sa Manila, Bulacan, mga nabibili natin sa supermarket, so posible na dito nanggagaling yan sa parte ng rehiyon ng Cordillera.
Ito, daming mga nabungkal na lupa dito. Tapos merong umiikot na tubig. So ito yung nagdidilig sa mga pananim dito. Magtatamaan tayo ng tubig, bilisan natin. Babasa tayo. Ayan na. Umiikot yung tubig kape. Yan. Yan na nga, nabasa na tayo. So kailangan nating bumaba dito papunta doon sa Ampasit Falls. So ito yung sapa na umaagos hanggang dito sa baba. At ito yung mismong pinaka Ampasit Falls. Nakakatakot lang dito kasi bangin yung huhulugan natin. Yun yung bangin, oh. Napakataas natin. At yan, napapalibutan ng mga bato na kabundukan. Mas maraming pine trees dito. At yung tanawin, grabe, solid. Yung habang pinagmamasdan ninyo yung magandang tanawin na to, eh sumasapol naman sa mukha ninyo yung lamig ng ihip ng hangin. Ha? Okay? Suki. Sulit. Sulit, Sulit no? ang budol. Ito yung budol, oh. Budol na budol si Inigo. Nabudol tayo ni ni Sukimoto. So magpapalipad tayo ng drone dito para makita natin yung ganda nitong Ampasit Falls. Okay, tara, let's go. Okay, so ito na tayo, pababa na tayo ulit dito sa may vegetable terraces. At ngayon may pupuntahan kami ni Suki, yung tinatawag dito na Sadsadan Vegetable Terraces. So doon po yung destination natin ngayon. So mga ilang minuto lang yung momotorin natin at mararating na natin yon. So parte pa rin po yun ng Bauco Mountain Province, sabi ng mga locals na nakausap natin dito. Sementado yung kalsada, tapos marami ring pananim na mga repolyo dito sa gilid, oh. Yung lugar na to, kung nakarating kayo ng Tinok Ifugao, doon sa highest point, parang ganito yung itsura, oh. Ganito din yung makikita nyo doon. Yan, medyo maayos-ayos yung daan dito. Kung magiging ganito man lang sana yung daan na dinaanan natin, yung sobrang mabato, ang ganda sana ditong dumaan. Mas marami ang mga turista na papasyal dito. Ito, sementado na ulit. Hanggang saan kaya ito? Wow, ganda naman dito. Yung mga bato na binalutan ng mosi. Tapos sa taas marami ding mga pananim na patatas. Talaga palang kilala ang Bauco Mountain Province sa pagkakaroon ng mga taniman ng gulay. Oh, taas. Oh. Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kalupit itong dinadaanan natin dito.
Ang taas ng kalsada na to. Kung sa Banawi, Ifugao, kilala ito sa pagkakaroon ng maraming rice terraces. Dito naman sa Baoco Mountain Province, grabe, kilalang kilala ito sa pagkakaroon naman ng vegetable terraces. Oh, tingnan nyo guys, oh. Paka-epic naman ng tanawin. Grabe yung kombinasyon ng tanawin dito. Dagdag mo pa yung mga bahay ng mga locals, nakakaganda rin ng ano, ganda sa lugar. Sadsadan proper. Ah, okay. Andito na pala tayo sa Sadsadan. Pumasok na yata si Suki dito. So yung nakikita natin kanina na malawak na taniman ng mga gulay, so parte na pala ng Sadsadan yun. Babato ulit yung dadaanan natin. Tarik, ito ah. Wow. Yeah. Yeah. Tarik. Kanina andun tayo sa taas, yung binabaybay natin na kalsada. Tapos eto naman yung tanawin na nakikita natin doon sa taas. Sadsadan Vegetable Terraces. Hanggang saan kaya tayo pwedeng bumaba dito? Wala na si Suki. Tarik pala na ito na pababa. Kapag dumadaan na kayo dito sa sobrang tarik, preno-preno na lang gagawin ninyo. Ano kaya yung pinapatuyo na parang damo na yun? Oh, may sementeryo dito. Yan oh, ito yung nakikita ko na mga damo. Hindi ko alam kung damo talaga to. Galing oh. Hello ate, ano po yan? Baguio. Baguio? Ah, pinapatuyo po. Para sa pagkain? Para sa tilapia. Ah, pagkain ng tilapia. Ah, okay. So ito pala yung Baguio. Yan o, pinapatuyo ni ate. Yung mga nakadikit sa bato na parang mistulang mga damo. Tapos pinapatuyo nila, papakain sa mga tilapia. Okay po, salamat po. Ah, pati po pataba sa mga, nilalagay sa mga bulaklak. Ah, yun. Marami palang pwedeng paggamitan nito. Ang dami ko nakikita nagpapatuyo sila ng ganyan, no? Hindi ko lang sure kung tama yung pagkakadinig natin kung Baguio talaga yung pangalan eh. Galing. Ang dami nating nadidiskubre, no? Pakatarik pala nitong daan na to. Ayan o, bilog na bilog oh. Yo. Wow.
taas. Ang daming kabahayan dun sa ilalim ng bangin. Ito mukhang mas matarik tong kalsadang dadaanan natin, ah. Dahan-dahan lang tayo dito. Matarik nga. Yung pagka hindi ka na mreno, tinutula ka nung bigat ng motor dahil nga sobrang tarik ng kalsada. Pagka nawalan ka ng preno dito, dire-diretso ka dun, sa bangin. Ito, mas matarik to. Nakakaramdam tayo ng konting kaba lang naman. Pasigip na ng pasigip yung daan, ito yata yung Baguio. Yung nakita ko na pinapatuyo ni ate. So ito yung nakadikit sa bato. Baguio pala pangalan yan. Nakapakatarik ng kalsada na to. Hanggang saan kaya yung sagad na ito? Nawala na si Suki. Ito na pala siya. Ito, patag dito. Bro, tingin ko dito na lang muna tayo. Bakit? Hindi ko alam kung gaano kahaba pa itong bababay natin. Sobrang tarik, no? Parang tayo bumaba ng isang bundok eh. Bugbog. Kagabi pa bugbog yung motor natin eh. Pahinga muna tayo dito. May spot dito, ilang araw. Okay, sige. Spit. May pagkain pa si Suki. Kanina ka pa ba dyan? Hinahanap kita, hindi kita makita eh. Naririnig mo yung lagastos ng tubig dito, nakaka-relax eh. Tara. So hinto muna kami ni Suki dito. Dahil masyado nang pagod yung motor namin. Sobrang tarik nung kalsada. At nakikita ko dito maganda yung spot na nahintuan niya. Meron ditong sapa sa ilalim ng tulay. Ang gandang pwesto nito kasi maririnig natin yung lagaslas ng tubig. Nakaka-relax yan. Tapos dito lang, dami makikitang gulay sa yote yun, Suki, So, Ay, palang bunga, Oo. Nakabitin, Nakabitin lang sa puno yung Magugulang na. Tapos dito sa baba, Suki, ang daming mga gulay, mga tinapon lang. Carrots, labanos, sa repolyo. Pwede ka na magpakbit, Sapsoy. Siguro yun yung mga reject o yung mga sirang gulay na hindi nila pwedeng ibenta. Tinatapon lang dito sa sapa. Grabe, sobrang sagana nila dito sa gulay, no? Natatapon lang yung ibang mga pwede pang lutuin. Ganda ng spot na to dito na hintuan namin. Tapos dito sa gilid ng kalsada, marami kayong makikita na ito yata yung tinatawag nila na sunflower na ligaw. Yung mga nakikita natin sa gilid ng kalsada habang binabaybay natin yung mga mountain pass. Lapitan natin. Ito, malalaki itong mga sunflower na to. Di ba? May sapa pa dito sa kabila. Ganda ng landscape, punong-puno ng sunflower. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay. Doon po tayo galing kanina sa baba. Yung mga kabahayan na yan. Tapos itong malawak na vegetable terraces. Kanina, akala ko sementeryo yung nakita natin na maraming mga nicho. So yun pala, kapag may namatay sa pamilya nila,
dito na lang nililibing sa mismong malapit sa bahay nila. So mula dito sa taas, nakakita ako ng 3 nicho rito. Halos lahat ng mga bahay dito, makikita ninyo, merong nicho sa gilid ng bahay nila. At pagkatapos nating lakbayin ang Bauco Mountain Province, babalik na tayo sa bayan ng Mankayan, Benguet upang magpahinga at magpalipas ng gabi sa Baangan Escapade. Dahil kinabukasan, lilibutin pa natin ang Mankayan, Benguet bago tayo umuwi ng Bulacan. So kakagaling lang natin ng Baangan Escapade. Nakalagpas na tayo doon sa mga rough road na daan at ngayon po ay susubukan naman nating libutin pa itong bayan ng Mankayan at tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nating puntahan dito. So ang destination natin ngayon, pupunta tayo ng Madalipay View Deck. Dito pa rin po yan sa bayan ng Mankayan, Benguet. At mula dito, siguro magbibiyahe lang tayo ng mga 3 minutes at mararating na natin yung Madalipay View Deck. Okay, let's go! Sarap talaga magmotor dito sa lugar na to. Tutuwa kayo sa kalsadahan. Talagang sagana sa gulay yung lugar na to, no? At kilala ang Mankayan, Benguet sa isa po sa nagsusupply talaga ng gulay dito sa rehiyon ng Cordillera at pati po sa Kapatagan. Ito na pala si Suki. Ayos. Yan. Welcome Am-Am Madalipay Tourism Council. So ito po yung matatagpuan sa Sitio Am-Am, Barangay Balili, bayan po ng Mankayan, Benguet. At yun, may entrance fee na 20 pesos per head. Okay, mag-ano muna tayo, magbabayad muna tayo ng 20 pesos. Yun, yung view deck. Nakaakitin natin. Sarap ng panahon dito. So habang inaakit natin itong view deck, nakita natin yung mga locals dito, yung local farmers. Yan, nag-aani sila ng patatas, dami oh. So ito yung nakikita ko na mas matarik, nakaakitin natin. So kagandaan, meron namang hagdan. Tapos may mga gabay na pwede nating kapitan. Yan, malapit na tayo. Ito na yung pinaka tuktok. Makikita na natin yung kabuuan ganda dito. Wow, solid. Medyo nakakahinga lang ng konti. Ang daming akyatin dito pero okay din yun kasi na-exercise tayo. Yan ang tanawin dito sa mismong pinakataas nitong Am-Am View Deck. Woo! Ganda! Dito sa mismong pinakataas ng view deck ng Am-Am Madalipay, tatanaw dito yung mga boundary ng Bauco, Mankayan. Tapos ano yung isa, bro? Tadian. Yan, Tadian. Sobrang lawak. As in talagang nakakalula yung tanawin dito. Sobrang ganda. 360 degrees view ang makikita nyo ritong tanawin. Tapos dito naman sa kabila, yung malawak na taniman ng mga gulay dito sa Mankayan, Benguet. Busog na busog ang mga mata natin sa mga ganitong klaseng lugar, sa mga ganitong klaseng magagandang tanawin dito sa Pilipinas. At matatagpuan nyo lang yung mga ganitong klaseng tanawin dito sa rehiyon ng Cordillera. Talagang mai-inlove ka sa napakagandang rehiyon na ito. Kaya naman ito yung mga dahilan kung bakit tayo pabalik-balik sa rehiyon na ito. At syempre, para maibahagi din namin sa inyo kung gaano talaga kamalaparaiso ang lugar na to. Diba, Suki? Grabe mga suki. Number 1, Cordillera, favorite. Ang ganda ng Pilipinas! Let's go! Woo!
Dito tayo naligaw nung gabi, yung pinasok namin ni Suki. Yan, yung papasok doon. Grabe yung daan dyan. Nung kami tinuro ng mapa, nung kami ay papunta rito. So sa mga nakapanood noon, yan, diyan kami dumaan sa may liblib na lugar. Tingnan nyo naman kung gaano kalupit ang makikita nyo dito. Downhill, tapos yung malawak na taniman ng mga gulay dito. Wow, amazing. Sarap magmotor. Ang ganda ng Pilipinas. Woo! Yung downhill, tapos unti-unti kang bumababa. Babagalan mo ng konti para mas ma-appreciate mo yung ganda ng mga tanawin na nakikita natin dito. Yan, oh. Tingnan nyo yung yung mga gulay dito, oh. Dito may mga labanos. Mga labanos naman yung marami dito. Yung ahon ulit. Oo. Woo! Sarap ng hangin. Hay. Wow. Yan, oh, guys, tingnan nyo yung fog. Alauna ng tanghali, pero grabe yung lamig dito. Marami dito yung mga open area na makikita ninyo, yung mga hills na talagang punong-puno ng gulay. Oh, ayan na yung fog. Ito na ulit yung inverted house. Dadaanan natin. Tingnan nyo, guys, oh. Sa kalsada, yung fog, oh, papunta doon. Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera natin, oh. Ito, inverted house. Tambayin muna tayo dito. Ito po yung makikita ninyo na inverted house dito po sa Mankayan, Benguet. So kung sa Sagada, meron silang tinatawag na isang wow, yung kilala din na inverted house doon. So ito, yung cafe and homestay naman dito sa Mankayan, Benguet. Punta tayo dun sa labas. Grabe yung fog dito. Wow, tingnan nyo naman, guys. Yan, halos hindi na natin nakikita yung tanawin tapos yung kalsadaan dito. So huminto muna kami dito sa cafe homestay, dito sa inverted house, dito po sa Kada Plateau, Mankayan, Benguet. Dahil kakain muna kami ni Suki dito bago tayo rumekta ng Bulacan. At yan, enjoy na enjoy pa rin kami sa nakikita namin dito at na-experience. Yan, kapag pupunta kayo dito sa Mankayan, Benguet, kung lilibutin nyo din yung mga napuntahan namin ni Suki, yan, punta kayo dito sa cafe homestay, inverted house. Dito talaga yung spot na talagang nababalot ng makapal na fog yung lugar. Kapag andito na kayo sa taas, labas kayo doon sa pinto at mas mafe-feel nyo dito yung lamig. Doon sa loob mainit. Kung halimbawa sobrang lamig na kayo, doon kayo sa loob. At kung gusto nyo namang masaksihan yung unti-unting binabalot ng makapal na fog, yung tanawin dito at kalsadahan, yan, labas kayo dito. Woo! So dito sa cafe and homestay, ito yung mga pagkain na pwede nyo pagpilian. Yan, marami. Merong pork chop, pork sinigang, lechon kawali, pork sisig. Yan, oh. So syempre, kung gusto nyo naman ng kape, yan, meron silang hot and cold drinks. So habang kayo ay kumakain at nagkakape, nakikita nyo yung ganito kagandang tanawin dito.
namin dito ni Sukimoto dahil ang sarap ng pansit nila dito. Tapos ito yung burger nila. Ang kapal ng patties, tapos meron siyang pineapple sa gulay. Tapos ito yung kape nila dito, caramel macchiato. Tapos yung isukay naman ito, cold choco. Sarap. Ang ano. So hanggang dito na lang po yung ating motorcycle adventure. At sobrang saya ng aming experience dito. Kahit na tayo ay niligaw ng mapa, napunta tayo sa kung saang mga liblib na lugar, eh talaga namang sulit yung ginawa nating malayong paglalakbay. At yun, sana nga po mapuntahan nyo din itong lugar na to, dito po sa Mankayan, Benguet. Tapos yung mga gulayan din doon sa Baoco Mountain Province. At siguradong masasabi ko din na talagang mag-enjoy kayo sa lugar na to. Yun, napauwi na kami ni Sukimoto ng Bulacan. And then yun, babiyahin na kami ng mga 10 oras ulit. Yun, depende pa sa stopover namin. Pag napagod, inantok. Yun, at kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure. Ayun, sana kasama na natin ulit si Brad. Maraming salamat po. And God bless.